May nadiskubre na naman ang pamunuan ng DPWH at maging itong binuong Independent Commission ng substandard na proyekto ng flood control dyan sa bayan ng Bawang sa lalawigan ng La Union. Ano kaya ang kanilang nakita? Alamin natin sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, paano nila malaman na itong proyektong ito ay substandard? Yes, Alex, labis nga yung pagkadismaya ni na DPWH Secretary Vince Dizon at Mayor Benjamin Magalong matapos makita yung anila ay super substandard na flood control project. Sa Bawang La Union naman yan. Kinabit lang eh. Props. Hindi maitago ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang labis na pagkadismaya saan niya ay super substandard na flood control project sa Bawang La Union. Kasi ano ba yung purpose niya? Ang purpose ng tubo, sinabi nga nung engineer na kausap namin ni Mayor Benji, ang purpose niyan is para hindi masyadong ma-stress yung structure. Kasi syempre, dumadaan ng tubig dito, no? So ibig sabihin, kapag alam mo, tubig pumapasok yan sa ground dito, sa putik, no? Para hindi masyadong ma-stress yung structure, dadaan yung tubig dun sa tubo. Pero ang sinabi nga nung structural engineer, dapat yung mga whip hole na yan, ang tawag nila, 2 meters. So dapat ang haba niyan hanggang dito. Pumapasok yan dito, yung tubo niyan. Eh nakita niyo naman, halos pinatong lang. Ang proyektong ito sa gilid ng Bawang River, layon sanang protektahan ng mga residente sa panahon ng tag-ulan. Pero sa personal na inspeksyon ni Dizon at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na special advisor ng Independent Commission for Infrastructure, tumambad sa kanila ang palpak na proyekto. Talagang ako sasabihin ko na garapagan to. Nakita nyo naman eh. Ano lang eh, parang optics na lang yung, wala nang purpose yung tubo na yon. Yung purpose niya, hindi na magfa-function kasi ang ano niya eh, halos pinatong lang siya dun sa simento eh. Nakita rin nila ang maninipis na bakal na ginamit. Pag ito tinamaan ng tubig to, wash out to. Kuha tayo ng mga sample nitong bakal na ginamit. Nakita natin na based dun sa opinion ng ating mga structural engineers kasi pinadala ko to picture at nagbigay rin tayo ng reference, mukhang napakanipis. Dapat mga 16, appears na mga 12 or 10 lang ito millimeter. Tapos yung distance, bawat row ng nitong ng bakal nato, steel bars o rebars, dapat mga 0.20. Pero lumalabas na may 0.48, meron pa nga 1.6 nung measure namin ni Secretary Vince. Tapos yung pati yung tie wire, instead na double tie wire, single tie wire lang. Ang mga proyekto halata naman umanong hindi pa tapos. Pero sa record, nakasaad na completed na ito noon pang March 16 ng taong ito. Sa record mula sa DPWH, nakasaad na ang contractor sa dalawang proyektong ininspeksyon ni Dizon at Magalong kanina ay Silver Wolves Corporation. Ang halaga ng bawat proyekto, tig 89 million pesos. Samantala ngayong hapon, Alex, ay inanunsyo ng Anti-Money Laundering Council o ng AMLAC na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals laban niyan sa 135 bank accounts at 27 insurance policies ng mga individual at personalidad na sangkot sa flood control anomaly. Sa dokumento mula sa DPWH, kabilang sa mga sinakop ng freeze order na ito mula sa CA ay yung mga opisyal ng mula sa Bulacan 1st District Engineering Office, maging yung mag-asawang Carly at Sara Diskaya at iba pang opisyal ng St. Timothy Corporation, si Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Sally Santos ng Sims Construction Trading at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, paano ba natitimbog ng DPWH at ng ICI itong mga nadidiscovery nila mga palpak na proyekto? Ito ba binibase nila sa website ng ating Pangulo, yung sa nire-report ng taong bayan, o gumagawa lang talaga sila ng mga surprise visit doon sa mga proyekto niyan?
Alex, yung iba dyan ay batay na rin sa natatanggap na reklamo doon nga sa sumbong sa Pangulo website. At yung kanina, yung sa La Union, sabi ni Mayor Magalong, yun daw ay mga natanggap niyang reklamo mismo. Ang sabi nga niya, yung kumpanya na involved dito sa nadiscover nilang mga palpak na flood control project sa La Union, marami raw mga proyekto sa Cordillera region. Kung kaya naman, iimbestigahan daw nila ito ng mabuti. Okay, so kung napag-alaman kung sino ang kontraktor nito, alam ba kung sino ang proponent nito? Kung sino yung humingi ng proyektong yan? Yan ay bahagi raw ng iimbestigahan pa nila, Alex. Okay, doon naman sa AMLAC, paano yan? Kung na-freeze, tapos kung mapapatunayan na talagang guilty itong mga individual na merong mga bank accounts na yan, paano yan? Sisequester ba ng gobyerno? Makukuha ba yung pera? Parang ganun? Alex, yan yung aantabayanan natin kung ano yung magiging aksyon nila. Depende sa magiging resulta ng mga gagawing investigasyon. Sapagkat yung mga ginagawa raw investigasyon na ito ngayon ay kumbaga panimula lamang. At depende kung palalawigin pa yung pinaiiral din na freeze order. Naku, pag usapin kasi sa pera, Mads, no? Mukhang yan ang gusto ng taong bayan na maibalik sa taong bayan ang pera na kanilang binigay sa pamagitan ng buwis para magamit yan. Di ba, Mads? Yes, tamang-tama ka dyan, Alex. Yan talaga yung hinaing ng mga kababayan natin sa ngayon. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin, dyan po sa Maynila.